Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Amir from Japan, kabayan. Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 15 to 21. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Dami kayo energy sa mundong ito ha. Ano man ang iyong energy reading tayo ha, ano man ang iyong gender, ano man ang edad mo. Pasok mo ang sarili mo. If this is your energy, gawin yung guide, yung warning ha, para magkaroon ng positive outcome. Tandaan nyo, napakarami yung energy sa mundong ito. Meron tayong Capricorn, Leo, Sagittarius, Virgo. Okay, sa nakita ko sa'yo dito ay there's a commitment. Or you need to commit. You need to commit for a success and victory in life, no? Kumaga, you need to commit sa mga bagay na gusto mong maganap. O yung mga wish come true mo, di ba? Yung you want to achieve something into your life, mag-focus ka lang, no? Sa iyong purpose, sinasabi dito, kailangan lang din siyempre ng confident, kailangan din talaga ng sigla, no? Kumbaga, din yung may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na need to end o need to start a beginning, no? Ang sinasabi dito, mag-focus ka at commit dun sa point na yon, no? And syempre, gamitan mo ng iyong intellect, diba? Gamitan mo ng isip. Ganyan. Magkakaroon naman siya ng enlightenment eh. May mga enlightenment, may mga magbubukas na pintuan sa iyo and you need to commit dun sa bagay na yon, diba? Kasi magiging okay siya. Victory and success nga eh. Yan. May mga positive outcome happen sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito, may mga wish come true ako na nakikita sa iyo. Yan. May mga wish come true na magaganap o mangyayari. Sa iba is there's a delay. No, nagkakaroon ng delay sa inyo, siguro there's a blockage, ganyan. Siguro may mga gusto kayong umpisahan, kaso may challenge na nagaganap, kaya nagkakaroon ng delay. O kaya may mga bagay kayo na gustong i-structure, gawin, itayo, goal, something, manifestation, ganyan, no? Na nadidelay siya. Kaya sinasabi to, you need to commit doon sa bagay na yun. Diba? Be responsible. Siyempre rin, don't delay, kumbaga, sinasabi rin dito. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Sinasabi rin dito eh. Huwag mong isipin na hindi mo kaya makamit yung iyong mga pangarap sa buhay. No? Ang kailangan lang talaga dito is to progress yung goal na yon, no? Kasi makakamit at makakamit mo siya as in. Yun nga lang, syempre may mga bagay na kailangan mong umpisahan sa sarili mo. Ganun. Ending something into your life, ganyan. And keep going. Commit to reach your goal. Okay, sa nakita ko rin dito is may mga feeling emotions. Sa nakita ko to, there's something loss. Iba't ibang klase yung loss ha. Loss of money, loss of someone, loss of trabaho, loss of something. Ayan, may mga magtatapos o pagtatapos. There's a sadness. Sa iba is sadness to. Sa iba is depression, ganyan. Siguro may mga nade-depress ka kasi hindi mo makamit-kamit yung hiling mo. Diba? Ang tagal mo na hinihintay. Kasi you need to commit doon. And, o kaya is nandito rin yung iba sa inyo is magkakaroon ng transformation or need to transform, no? Sa nakikita ko sa ito. Kasi may blockage ka talaga as in. No? Disiplina lang. Kung gusto mo talagang mag-ipon, ba sa pera, mag-ipon ka. O kaya sa relasyon, you want to end the situation, trust your intuition. Mag-trust ka sa intuition mo. Diba? Mag-commit ka sa intuition mo. Listen to your inner voice. Ganun. Iba dito is, inspired daw kayo. May mga iisipin kayo o mai-inspired kayo sa isang sitwasyon ng buhay mo. May mga kasiyahan. May mga happiness. There's a happiness eh.
may mga commitment, may mga information, communication ako na nakikita sa'yo. Baka someone want to commit or may mga dealing situation, maaring gano'n sa iba. May mga asikasuhin daw kayo na papers, documents, something government, official building, o ano man yan. No? May taong matigas ang ulo. Handito yun yung sitwasyon, mayroon ka ring sitwasyon sa buhay mo, Capricorn, na inihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Kumbaga nagkakaroon ka ng boundary, no? Nagkakaroon ka ng, handi yung limitation mo, ganyan. Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. And then, panindigan mo daw yung mga bagay, panindigan at aksyonan yung mga bagay na gusto mong mag-success in life, no? Sa nakikita ko to. And syempre, being truth sa sarili mo. Yun. May tao ako nakikita na there's a promises, dealing, commitment to lang sabi ko, partnership, or handun yung contract, or handun yung sitwasyon na magkakaroon ng beginning of your cycle. Sana, if you commit, nandun yung beginning of your cycle. Sa iba ganun. Kailangan mo pag-isipan, no? Kailangan mo din pag-isipan kung ano yung mga bagay na need to commit. Use your intellect, ha? Energy ni Capricorn. May nakita kong illness. Sana hindi kayo magkasakit or someone into your life. There's a illness situation ako nakikita dito. Na maaring wini-wish mo na sana is gumaling siya o kaya ikaw to sana maging okay siya. Yan. Anti-universe. Okay. Okay, ang energy mo sa nakikita ko sa dito is handun yung pagkokontrol ng isang sitwasyon sa buhay mo. Yung siguro kontrol mo yung sarili mo, di ba? Handun yung pagkokontrol sa sarili na maaari nagkakaroon ng you want to take it action with something kaso na maaring nagbabago-bago yung isip mo. Yan ang nakikita ko energy sa'yo. May mga time na nagbabago yung isip mo o pabago-bago yung isip mo. May mga time na nalalack of control ka. Ganyan. May mga time na maaaring naghahanap ka ng naghahanap ka ng lakas ang loob para gawin o aksyonan o i-move forward o isang bagay sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yung nakita ko sa'yo, strength kasi. Also, it's more on confidence, lakas ng loob, katapangan, syempre. No? And focus, yan, may mga maaring iba sa inyo is may mga isip-isipin ka na mga actionan mo, na mga i-move forward mo, ganyan. Diyan nakita ko dito. Parang iba dito sinasala niyo yung gusto niyong gawin. Pinag-iisipan mong maigi ito. O you need mong pag-isipang maigi, ha. Huwag kang lack of control kung ano yung mga bagay. Basta mag-put effort ka lang din. Tanda mo palagi na you are the controller of your life. Pero, syempre, sinasabi rin dito na kailangan mong pag-isipang maigi talaga. Diba? Kasi, at the end, pag hindi mo pinag-isipang maigi, kung ano yung i-move forward mo at ano yung a-actionan mo at fufokusan mo, kung hindi naging maganda yung outcome na yun, wala kang dapat sisihin. Kundi sarili mo rin. Diba? Tingnan natin ang parating kay Capricorn. Ay, anak. Parating sa'yo. Okay. Parating sa'yo, ang sinasabi dito ay may mga iisipin ka raw. No? May mga sisiyasatin ka. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng balancing. Ganyan.
or magkakaroon ka ng choices in life. Ganyan. Kasi may mga idea ka to create something into your life. Tapos parang iisipin mo, anong gagawin ko? Ganito ba? Ganun ba? Ganito ba? Dapat ba? Halimbawa, in relationship, di ba? Halimbawa, in relationship, gusto mong magkaroon uli ng connection sa tao mo, di ba? O kung kayo nagkahiwalay. Ano yung isipin mo na, bakit kami nagganon? Ano ba dapat kong gawin? Dapat ba bang ako maghintay? Dapat ba na maging ganon? Makapagbalikan? May mga ganon. O kaya, kung nagkakaroon ng third party, di ba? You try to make it balance na parang gusto mo nang isipin na hihiwalayan ko na to o hindi na. May mga ganong sitwasyon na, o kaya naman, halimbawa, example ko to ha, halimbawa, may mga isipin ka na, ay, kailangan kong, halimbawa, may darating na celebration, kasi nakita ko may celebration din. Doon sa celebration, maaring may happy gathering, may mga birthday, may mga sitwasyon na celebration, cooperation, something situation na happy, no, naaring pag-iisipan mo, ay, siguro wag na lang kailangan yung simple lang. Wag na masyadong spontaneous, wag na masyadong basta as long as kaya ko na kasi kumbaga handin yung from the bottom of my heart naman tong gagawin ko, di ba? Why not? Kaya handin yung sitwasyon na handin yung idea mo na creation na mapasaya mo lang yung mahal mo sa buhay, gagawin mo. Parang iisipin mo na maging simple na lang yung bagay na yun. Yan, may mga sisiya sa atin ka, kumbaga. No? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, kung nagkaroon ng hiwalayan in a relationship, maaring itong taon to is mag-apology, no? At hihingi sa'yo ng tawad sa nakikita ko dito. Yun. Kasi, mag-apology sa'yo. Someone want a union. Yung nakikita ko dito. Nag-iisip siya, inisip pa niya ang gabi-gabi sa nakita ko dito. Or ikaw to ha. Gusto niya pa rin ng collaboration, partnership nitong tao na to. Gusto niya ng communication, ganyan. Gusto niya ng union, kumbaga. Kung dito rin yung sitwasyon na may mangyayaring union, no? Yan, ang iyong malalapit sa'yo. Nandito tayo kay Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini. Yan, meron tayong ganyan. May mga union. O sa mga tayo, Leo, Taurus, Aquarius, Virgo. Yan. Dito may offering, may matatanggap ka raw. Anak, babaan din. Ay, anak, huwag ka dyan kaya. Hindi makapagbalasa si mami. Ano ang dapat iwasan ni Capricorn? May mga isipin ka dito na bagay-bagay na related to your loved ones. Yan. Siguro, isipin mo, ano yung mai-offer ko sa kanya? Ano yung kailangan kong maibigay sa kanya? Ganyan. Iba dito is may taong parang ayain kanya to chill. Ganyan. Mag-chill kayo. Hermit, dapat iwasan. Diba hermit, oh? Alam mo, mapag-isip ka rin no? Mga iba sa inyo, mahilig magmuni-muni. Okay, iwasan mo, Capricorn, is universe pwedeng explain mo sa akin. Okay. O yun. 10 and 9. Uy, ibig sabihin, there's a manifestation. No? Ka na makakamit. Ibig sabihin, may mga fortunate outcome situation. Kasi nandito si, manifestation. Ako nakikita. Andito ka sa sitwasyon mo na gagawin mong lahat para sa iyong minamahal. No? Lalo na sa pamilya mo, sa relasyon mo. Yun nga lang, may mga time lang talaga ako nakikita dito na parang, alam mo yung feeling mo na parang hindi ka ganun ka-satisfy na iniisip mo siguro na siguro iniisip mo na parang napasaya ko ba sila sa binibigay ko sa kanila, sa pinapakita ko sa kanila. Hindi yung thinking na yun, no? O kaya hindi yung sitwasyon na may mga gusto ka pang ibigay sa kanila o may mga gusto ka pang magandang mangyari sa kanila pero hindi mo kayang punan yung mga bagay na yun. Or vice versa, no? Kumbaga na handle yung sitwasyon na maaring din na
iniisip mo na bakit ganun, bakit ganyan, ginagawa ko yung lahat pero hindi nila na-appreciate. Maaaring ganun, no? Yung iba sa inyo. Vice versa tayo, ha? Parang ang tagal-tagal ko na silang sinusuportahan, mga ganun. Okay, ang dapat mong iwasan is yung mapanghinaan ng loob. Dapat mong iwasan is yung ma-stagnant ka sa isang sitwasyon mo na hindi ka naman mag-growth, no? Iwasan mo din yung mapag-isa, iwasan mo din yung situation na pagdudahan yung sarili mo o yung kakayahan mo, iwasan mo yung maramdaman mo sa sarili mo na parang hindi complete or parang ba't ganun, parang hindi ako sapat, parang may kulang ba, parang ganun. Iwasan mo mag-isip ng ganun. Be contented. Siyempre, andun yung sitwasyon na kailangan mo rin na magkaroon ng discipline. Siyempre, ang sinasabi nito, huwag kang ma-insecure, no? Huwag kang magkaroon ng insecurity na, ay, bakit sila ganito? Bakit kami ganito? Bakit? Yung mga ganun sitwasyon. Huwag kang ma-insecure. And siyempre, is don't focus to a failure situation. Iwasan mo mag-isa, ha? Iwasan mo. Iwasan mong mag-focus to a loneliness at yung ma-feeling loss. Sa nakikita ko dito, mapanghinaan ng loob, it's more, no? Mapanghinaan ng loob at ma-lack of control. And syempre, ma-impatient. Umiwas ka doon. Syempre, kung may mga bagay o sitwasyon na nakaraan na, is nakaraan na yun. No, this is a time na kailangan mo ng mag-moving forward sa iyong bagong simula sa buhay, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga tao na nagpapahalaga sa iyo. Ganun. Huwag ka mag-focus sa mga sitwasyon na nagkaroon ng mga sadness memories, mga taong nangako na hindi naman natupad, ganyan. Living the past. Yan. Love. Saan ang love ni Capricorn? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, etc. Pwede rin sarili mo. The Four of Cups. Okay. When it comes sa love mo, okay, thank you. When it comes sa love mo na andito, dalawang High Priestess, oh. Alam mo, when it comes sa love, andito, sabihin ko muna ha, meron tayong, andito lahat eh. Cancer, Scorpio, Pisces. Taurus, Virgo, Capricorn. Aquarius, Gemini, Libra. Wala palang fire sign. Well, kung ano man siya, no? Pasok mo yung sarili mo. When it comes dito sa love na to, sa nakikita ko dito, kung kayo, sa love kasi, when it comes sa love, sa iba nagkaroon na ng rejection, no? Nagkaroon na rejection, nagkaroon na talaga ng hiwalayan. Sa nakita ko dito. Kasi maaring ito or ikaw or ito is handun yung naging cold siya sa'yo, no? Or maaring sarili lang din niya inisip niya, no? Kaya nagkaroon ng rejection. Yun. Pero, ang nakikita ko dito, isa sa inyo is naging masyadong patient or handun yung vinalue yung relationship talaga as in. Hindi yung pagbabalyo ng relationship. Handun yung pinilit niya pa rin kontrolin at balansehin yung relasyon. Yun nga lang, isa kasi dito sa inyo is, tahimik. Na siguro, nagkaroon ka ng misunderstanding na parang wala siyang pakialam sa'yo, pero kung titingnan ko sa kanya, tahimik lang talaga siya. Kumaga, mas pinipili niya rin kasi minsan na want to be alone. Yung nakikita ko. Kaya minsan, kung itong tao na to is minsan na nanahimik siya. Hindi ibig sabihin na hindi kanya binavalue or hindi kanya love, no? Kaya, pag-isipan mo rin maigi. Yun ang nakikita ko kasi dito. Sabi niya kasi, is mahalaga ka naman daw sa kanya. Pero may ganung sitwasyon lang talaga na nagiging cold at gusto niya lang din ng katahimikan, kumbaga. No? And sa iba naman sa inyo is may tao, kung kayo single, may tao ditong may secret. Oo, may secret na pagtingin sa'yo. Yun nga lang, ang nakikita ko sa kanya is hindi siya nag-action dito. Maraming kasamahan mo siya sa trabaho,
Hindi siya sa sitwasyon na hindi on and off kasi parang gusto niya mag-aksyon, parang hindi, ganun. Want to offer pero ang nakikita ko sa kanya pinag-iisipan niya yung maigi. Kung kayo naman is in relationship, no? Yung taong tao na to. Kung kayo is in the relationship itong tao na to, syempre, hindi mo naman maaalis na minsan talaga merong mga hindi magandang nangyayari. Kasama na yon sa relationship. Pero sinasabi dito na mahal ka niya, mahalaga ka sa kanya. No? Handun yung sitwasyon na kahit na nahihirapan na siya, at kahit nagja-jungling siya sa buhay niya, sa money niya, sa relationship, gagawin niya naman din, no? At pipilitin niya magkaroon pa rin ng pagkakaisa or harmony, or pipilitin niya pa rin na balansehin yung relationship na to sa nakikita ko dito sa kanya. Yun. Sabi niya. Kung maghahando lang siya sa silent siyang gagawa. Yun na nakikita ko dito. Silent siyang gagawa at mag-a-action in this relationship. Yan. Ay, blue ka. And then, syempre, andun pa rin yung sitwasyon na palagi kanyang nasa isip. Tingnan natin ang iyong money. Yak, ano ka? Ano to? May pupo Yak. Sorry Nahawakan ko patuloy. Wala na. Kamusta po ang money ni Capricorn Universe? Money. Ano ba yan? Feeling ko may nakadikit sa... Sorry Naku, may nakadikit nga sa damit ko. Kaya pala nababasa yung braso ko. Kamusta po ang money ni Capricorn? Okay, when it comes sa money mo, nag-struggle ka. Kasi, why? Kasi may pinaplano ka. No? Ibig sabihin, meron kang gustong i-move forward. Yun nga lang, nagkakaroon ka ng isolate. Siguro, diba? Lalo na pag may mga plano tayo na gusto natin gawin, hindi natin magawa kasi, kulang tayo sa pera, ganyan. Diba? Yung pera natin, sakto lang, ganyan. Struggle yung pera mo sa nakita ko dito. As in, may mga planong hindi pa ngayon na aaksyonan o hindi mo pa naiisip na aksyonan, ganyan. Konting struggle lang sa nakikita ko sa dito. May mga iniisip ka dito. Siguro ang nakikita ko sa iyo mga responsibilidad. No? May mga bagay talaga na gusto mong ibigay sa family mo, kaso hindi mo maibigay lahat. O sa mga samahal mo sa buhay, kaso hindi mo maibigay sa lahat kasi kahit ikaw sa pera mo struggle ka talaga. Diba? Yun. Kaya ituloy mo lang. No? Tuloy-tuloy lang. Kasi nandito si Ten of Wands. No? Kung nagkakaroon ngayon ng hindi magandang situation sa iyong money, ang sinasabi naman dito is darating yung time na pagtatapos na yun. Siguro by the October, mga ganyan. 10 days, 10 weeks, 10 months man yan sa nakikita ko dito. May mga dapat na desisyonan ka, i-move forward mo yun. No? Kailangan din kasi na kumbaga be responsible. Kailangan mo rin na i-move forward yung mga plano mo to growth, di ba? Kailangan mo rin talagang magdesisyon. No? Harapin mo yung takot po when it comes sa pagpapatakbo na iyong money. Kung gusto mo talaga magkaroon ng good result sa nakita ko dito. O kung may nagkakaroon ka na pagpaplano, ganyan. Gawin mo. Huwag kang matakot na baka hindi ako mag-success, baka hindi maging maganda yung ganito, ganyan. Kung sa celebration naman, edi hindi naman kailangan na bongkinyos, di ba? Kung may mga o kaya sa trabaho, kung may mga plano ka na gusto mo mag-growth more dahil hindi ka na masaya sa trabaho mo, di ba?
you need to use your mind and intellect talaga. This is the time to decide, no? Kung hindi mo haharapin yung takot o yung obstacle mo sa buhay mo, hindi mo malalaman yung resulta. If you want to cross road, mag-go ka, di ba? Explore, no? Explore to growth. Yun ang sinasabi din dito. Yun. Anak baba, tingnan natin ang iyong career o trabaho. Kamusta po ang career or trabaho niyo? Pag-isipan mo maigi. Ay, sorry. Naanuhan siya. Ay, sorry. Sorry. Halika na. Career ni Capricorn. To observe nito. Anak, dito ka sa ano, hindi ka ako makapagbalasa. Okay, sa career mo, ang nakikita ko sa'yo sa career mo, maaaring iba sa inyo, matagal na kayo sa trabaho nyo, no? O yung career mo matagal na talaga sa'yo. Oo, dun yung time na, alam mo yung, ano ka na lang, is, na, mahirap, syempre, mahirap pero kailangan makipag-ayos o makipagkasundo o kailangan balansehin yung career or trabaho mo this time. No? Kahit nagkakaroon ng struggle, kahit na napaka-busy mo, kahit na ang dami mong gustong gawin, no? Kahit na, alam mo yung, kahit na ayaw mo na, kahit na gusto mong umalis o lumipat, pinipilit mo pa rin balansehin yung trabaho mo o balansehin yung career na meron ka sa ngayon. Kahit na nagpapaka-busy ka o nagkakaroon ng struggle sa trabaho, nakikita ko naman na kinakaya mo pa rin naman sa nakikita ko dito. Nandun na lang din yung mga time na nagpapatay mali siya ka na lang at nagbubulag-bulagan ka sa mga nagaganap o nangyayari sa iyong career o sa iyong trabaho. Ganun lang nakikita ko sa iyo. Pero siyempre, sometimes, bigyan mo din ng protection yung sarili mo. Kailangan mo rin depensahin yung sarili mo. Ibig sabihin, okay na kailangan na magsalita ka, di ba? O kailangan mo magbigay ng option, magbigay ka ng option. Ganun lang yun. Pero it's more on ano ka naman sa nakikita ko ito. Mahirap man pero okay naman sa nakita ko dito. Handa naman yung try your best para magkaroon ng good relationship sa mga kasama mo sa trabaho, sa company, in your career. Tingnan natin ang advice sa'yo. Kahit na malungkot kumbaga, pero yung manifesting sa nakikita ko dito. Advice, Capricorn. Yan, malaman natin sa advice dito kung ano yung mga gusto mong gawin. Pero sinabi ko na naman kanina, di ba? Page of Cups. Ang advice. Okay. Ang advice sa'yo, sa nakikita ko sa'yo, Capricorn, sabi dito ay kung may mga bagay o isang sitwasyon, trabaho, relationship, kasama sa trabaho, kung ano man yan, na hindi nag-fit in sa'yo or hindi ka na talaga masaya, no? This is the time na to plan anew or magkaroon ka ng mga bagong pananaw sa kinabukasan or hindi yung strategy also. Siyempre, you need to sacrifice to create yourself in a new you, no? Sa nakikita ko to. Mag-forward ka, follow your heart, no? Kung ito is sa trabaho, is ibig sabihin, maaaring yung trabaho mo is hindi talaga para sa'yo. May iba pang nakalaan na ibinibigay sa'yo si universe, no? Kaya sinasabi dito, this is the time to create, no? To explore, sabi rin kanina. Yun ang sinasabi dito. Kailangan mo talagang i-accept. Kung this is a love, sa nakikita ko dito, kung yung love mo is or relationship is hindi na talaga nag-work out, no? At nagkaroon ng mga unhappy situation, hindi naging stable in this relationship. Ang nakikita ko sa iyo this is a time na to create again yourself sa bagong ikaw. Kumbaga, wag ka lang magpaagos sa buhay mo. 'Di ba? Wag ka lang maghintay. No, huwag ka maghintay na makakamit mo yung achievement in life nang wala kang ginagawa. Hindi na sinasabi dito. Kailangan mag-action ka.
kailangan mo, you need to create, kumbaga, create idea, kailangan mong i-action yun, kumbaga, to make a reality yung bagay na yun, di ba? Sa nakita ko dito. Follow your heart. Yun, sa iba sa inyo. Kailangan ngayon talaga is, may mga bagay kasi na kailangan mo i-accept eh. No? May mga bagay talaga na kailangan ma-enlighten. May mga bagay na pag-isipan mong maigi. Diba? If you want na magkaroon ng calm o magkaroon na ng bagong buhay o bagong ikaw, sumurrender ka na, 'di ba? Ang sinasabi dito. 'Yun. Kung hindi talaga para sa iyo, hindi para sa iyo. Kung para sa iyo 'yun, susundan ka nun. 'Di ba? Arigatou naman si God bless.